Hi. Nauuhaw yung bata. Dami pala. Candidate for baptism. Hindi na naka... Hindi pa siguro naka-6 doon, hindi nakasaksak. Wow. Dapat quiet na. Ilisa mo yung sa atin, bahala na sila sa kanila. Ay! Ayan! Lang! Hindi po kayo, paano kayo magpunta nga 20 minutes? Hindi ko po alam eh. Sabi, susundin daw kayo eh. Eh, ang usapan po dito na, ang babautismo yung naka-baking suit. Ano ba brand dyan? Hindi, yung listahan mo ang susunod. Si Ivan lulubog. Teka, lulubog. Paano ba yan? Hindi. Ay, nag-brown na. Pwede na yan. Ano ba yan? Sige, magandang umaga po sa atin lahat. Magsisimula na po tayo. Sabi ko na ba yan, bro? Tanghali pala. Taste lang at mas maganda yan parang fasting. Sige, magsisimula po tayo. Sige, ako, hindi. Nagko-cover ako ng ano. Sa atin lahat at tayo magsisimula Salamat. programa po ito, mga ang tangiling po lahat na tumayo bilang tayo magsisimula sa ating prayer at manalangin. Aming dakilang Diyos na nakapangyarihan sa lahat ay po Ama. Kaya Diyos, pinagpupuri at papasalamat Panginoon sa umaga at sa oras na ito na kami po ay tinitingin sa lugar na ito. Higit sa lahat sa mga anak ko po na nandito Panginoon na sila po ay susunod sa tubig bautismo Panginoon. Sa inyong utos Panginoon na sila po ay mabautismo ng Panginoon. At ang po nilalapit na kayo lamang siyang maitaasa ay mabuhay sa mga oras ito Panginoon. Ito po ang samang dalangin in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi po sa Matthew chapter 28 mula po 18 hanggang 20, at sila, lumapit si Jesus sa kanila at sila ay kanyang kinausap at sinabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito ay magsingayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Na itinuro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sige po, ating pong awitin ang Amazing Grace. Ready, begin. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind.
kayong lahat mga kapatid. Paliwanag ko lang po na maigsin yung ating pong seremonya na gagawin sa hapon ito, ang pagbabautismo. So sa binasa po natin sa talata, Mateo 28, 19 hanggang 20, ang sabi po doon, inutos ni Jesus, sumayo kayo at gawin alagad ng lahat ng mga bansa. Bautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ituro sa kanila lahat ang mga bagay na pinag-utos ko sa inyo. At ako'y palaging sa inyo hanggang sa wakas ng daigdig. So ito pong talata na ito ay huling pamamaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga apostol, bago po siya umakyat sa langit. At yung pong kanyang inahabiling na ipagpatuloy ng mga alagad, yung kanyang iniwan na gawain. Ano po ba yung hindi tapos na gawain ng Panginoon? Marami pong taong hindi pa kilalang Panginoon, marami pong maliit pa, mga isisilang pa lang. Kailangan ito pong kanyang ebanghelyo, yung pagtuturo ng kaligtasan, maituro po sa mga susunod na henerasyon. Kaya itinuro po niya yung tinatawag po natin dakilang komisyon o Great Commission. Ano po yun? Yung tatlong binanggit sa Mateo 28, pangalang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Pangalawa, yung nanampalataya sa Panginoong Jesus ay daraan po sa ilalim ng bautismo. Ano po ibig sabihin ng bautismo? Ito po ay paglalarawan ng kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. So ano po ba yung nangyari? Tayo nagkasala, ang kabayang kasalanan ay kamatayan, tayo dapat mamatay. Dapat ang Panginoong Jesus sa pag-ibig sa atin, siya nagboluntaryo na ialay ang kanyang buhay para sa ating kasalanan. Siya nagbayad ng ating kasalanan sa krus, siya yung namatay para sa atin. Dahil sabi nga po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ngayon, dahil tumanggap tayo sa Panginoong Jesus, nagsisi tayo ng ating kasalanan, unang hakbang ng pagsunod po sa Panginoon ay yung pagpapabautismo. So yung bautismo po ay para po bang nagsasabi ang Panginoon, ako namatay para sa inyo, yung aktual na parusa dapat kayo tumanggap, pero ako tumanggap. Ngayon, yung simbolo nung ginawa ko, na ako'y namatay para sa inyo, nalibing para sa inyo, at nabuhay ng uli. Yung simbolo nung aking ginawa, gagawin nyo sa pamagitan ng bautismo. Kaya nga po, pagka tayo po ay binautismuhan, paglubog po sa tubig, pinaglalarawan ng kamatayan ni Jesus, at kamatayan din natin sa dati nating pagkatao, sa ilalim ay naglalarawan po ng paglalibing natin, kung paano si Jesus ay nalibing, at sa pag-ahon po natin sa tubig, naglalarawan po ito ng pagkabuhay ni Jesus. Ibig sabihin naman doon, sa pag-ahon natin, simbolo ito at naglalarawan ng tayo po ay nagkaroon ng panibagong buhay. Yung ating dating pagkatao ay namatay na, nalibing na. Pinagbayaran ni Jesus. So yun po ang ibig sabihin ng bautismo. Okay, bakit po inilulubog? Yung pong salitang bautismo ay galing sa salitang Griego na baptizo, nang ibig sabihin paglubog sa tubig. Okay? So yun po, ibig sabihin, ilulubog sa tubig. Bakit ilulubog? Para ilarawan yung kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. So pag ginawa po natin yun, ito pa mangyayari. Pag tumanggap tayo sa Panginoon, tayo nagiging Kristiyano. Pag tayo dumaan sa bautismo, tayo nakakabahagi ng kalupulan ng mga Kristiyano. Okay? Kabahagi na po tayo, kaisa na po tayo ng lahat ng mga nagsitanggap at nagpabautismo sa Panginoon. So, ibig sabihin, magkakapatiran tayo. Okay po? So, ngayon, pagkatapos po ng bautismo nito, dadaan po tayo sa pangatlong bahagi ng kautusan ng Panginoon, ang pagdidisikulo. Kaya sabi ni Jesus, at ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng anumang bagay na pinag-utos ko sa inyo. Kaya yung pananampalataya natin hindi nagtatapos sa bautismo. Nagpapasimula po ito. Pag tayo pinagbabautismo, ibig sabihin, isinusuko ko yung aking buong buhay sa Panginoong Jesus, na siya nasusundin ko, siya mag-ahari sa buhay ko, sa Kanya ako magpapasakop, at siya bibigyan ko ng kaluguran sa buong buhay ko habang ako'y nasa lupa. So yun po ang ibig sabihin ng ating desisyon na magpabautismo. Bagamat hindi po tayo perfecto, nagkukulang, nagkakasala, nagkakamali, may kahinaan, pero yun nga po, kung tayo ay nagsisikap, nandiyan naman ang Panginoon para tayo patawarin. Okay? Hindi po tayo perfecto, pero dadaan po tayo sa proseso ng paglago hanggang tayo maging matatag, hanggang tayo magamit ng Panginoon para maibahagi din po sa ibang tao, kapamilya natin yung salita ng Diyos. Ma-enjoy po natin yung pananampalataya po natin. Okay po?
So, yan po yung bautismo. Simbolo ng kamatayan, pagkalibing, at so, simbolo po ito ng kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, sige, tuloy nyo lang. Tutuloy ko yung kapiliwanag ko para habang inaayos. So, ito po, bagitin ko lang po yung mga mali. Okay? Nakaturuan patungkol sa bautismo kasi baka mamaya may magpaliwanag sa inyo, tanggapin natin. So ito po, una, ang bautismo po ay hindi naghuhugas ng kasalanan. Kasi may nagtuturo po ng ibang pananampalataya, naghuhugas daw ng kasalanan. So hindi po siya naghuhugas ng kasalanan, naghuhugas ng kasalanan, dugo ni Jesus. At ang naghuhugasan ng kasalanan, ang dugo ni Jesus ay lahat ng ating pong kasalanan. Okay, pangalawa, hindi po nagliligtas ang bautismo. Yung bautismo ay unang hakbang ng pagsunod sa Diyos dahil tayo nanampalataya na. So yung pagtanggap natin kay Jesus, yun po nagbigay sa atin ng kaligtasan. Yung bautismo ay pampublikong pagpapakilala natin na tayo talaga ay nagdesisyon sa Panginoong Jesucristo. Pangatlo, so yung bautismo po ay hindi ginagawa sa maliit na bata, yung inosente pang bata o sa sanggol. Okay, bakit? Lahat po ng binautismohan sa Bible, nanampalataya muna kay Jesus. Yung sanggol, yung maliit na bata, hindi niya kaya manampalataya kasi wala pa siyang muwang o inosente pa siya. Hindi rin niya kaya magsisi sa kasalanan. Hindi rin niya kayang sumunod sa Panginoong Jesus. Kaya, ang binabautismohan lang po sa Bible, yung may sapat na kaisipan, na unawa ng tama at mali, kinilala niya sa iyong kasalanan, pinagsisihan ito, at tinanggap si Jesus sa kanyang puso. Okay po? So, hindi po bata, maliit, o hindi po sanggol. Yung paraan po ng bautismo, bagamat meron po tayong alam na merong binibisikan, merong binubuhusan, pero hindi po ito tinuturo ng Biblia. Yung salita pong pagbibisik sa Griego ay rantidso, na ang ibig pong sabihin, binisikan. Wala po sa Bible yon. Yung pong salitang ekeyo o pagbubuhos sa Griego ay ekeyo, nang ibig sabihin puring pagbubuhos, wala rin po sa Bible yon. At tinuro po sa Bible, paglulubog. Kaya lahat po ng sinabing binautismo sa Bible, sila'y pumunta doon sa tubig at binautismuhan at pagkatapos umahon sa tubig. Kasi kung po pwede yung wisik at saka buhos, hindi na kailangan magbasa pa ng katawan. Kumuha na lang ng din tubig, yumuko at buhusan na lang o kaya wisikan. Pero wala po sa Bible yun. Kaya tandaan po natin, mahalaga na hindi lang tayo sumunod sa Panginoon, naiintindihan din natin yung ating sinusunod sa Panginoon. Kaya kung sana po may magtanong sa inyo, bakit ka nagpabautismo? Dahil ito yung utos ng Panginoon. Paano ka binautismuhan? Ito yung paglubog. Bakit? Anong kahulugan ng paglubog? Ito yung naglalarawan at simbolo ng kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesucristo. So, yun po. Okay? So, simbolo yan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Okay po. So, yun lamang po. Maraming salamat at sa inyo pong lahat. At hindi ko kilala po iba sa inyo. Congratulations sa inyo pong ginawang desisyon sa Panginoon. Gusto ko rin po paalam sa inyo. Natutuwa po din po yung Diablo, Satanas, yung masamang spirito. Nagagawa lahat ng paraan para tayo sirain, hadlangan, hinain yung ating kalooban, na tayo tumalikod, humina sa pananampalataya. Pero manatili po tayo sa Panginoon, huwag po tayong bibigay, kaya po tayo may pastor, mayroong magagabay, tutulong, para po tayo ay alagaan hanggang sa tayo maging matatag na mga mananampalataya. So maraming salamat po, dito po tayo nagbabawas. Po, yung pong mga candidate ay i-alis na po niyo kung naka-ready na itong basan niyo. Lahat po ay hihilir muna nakatayo. Sa baba ba? Sa taas pa, sir? Sa ako, sa upan. Sa baba na. Pagkatapos, bago po tayo, babasahan po muna tayo ni Pastor Romy na verse pa. Then, start na po yung baptism. Mauna po mabaptismohan yung pong member ni Pastor Viena.
Bali, pastor kayo na po ni pastor ko nang magkuhan. Paano na po dalawa na. Then, sunod-sunod po yan. Si pastor Rolly naman ang magbabautis siya. So, ganun po. Hilera lang po kayo dun sa baba. Nakahilera po kayo dun at mag-i-stand po. Sige po. Habang yung